Amen and amen and amen. Thank you po, Pastora Cathy. Talagang Pastora Cathy, Thank you po. And muli, magandang umaga po sa ating lahat. Are you ready? Are you ready? Mahina ay, are you ready? Amen and amen and amen. Sino po dito ang madalas nag-social media? Ewan ko po kung dumaan sa mga newsfeed nyo, yung isang trend na tungkol sa simbahan, na kung saan yung isang Christian church may ginawang content, tapos nag-viral yon and they talk about yung mga umalis na tao sa church. Pero hindi po yun yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ay bakit ko po yun sinimulan dahil because of that viral na binabatikos yung church na yun, maraming nagbunga-bunga yung pagbabatikos. May nakita ko sa comment section na kung saan nadamay na yung pagbibigay. Sabi, mga Kristiyano, ang gusto lang yan, mga pera, yung mga preacher na yan, ang gusto lang naman yan, makulimbat yung mga pera ng mga miyembro. Tapos mayroon pang mga separate posts na nagsasabi, binabatikos yung simbahan and how the giving in sa Christian ay parang naging hindi na maganda pagdating sa pagbibigay. Pag sinabing Kristiyano and sinabing pagbibigay, hindi na naging maganda yung imahe. Dahil may mga umabusong tao, pero hindi ganon. Gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon that the kingdom of God is about generosity. The kingdom of God is about generosity. Walang kaharian ng Diyos kapag walang pagbibigayan. Hindi mo masasabing ito'y kaharian ng Diyos kung ito'y walang pagbibigayan. Hindi mo masasabing ito'y simbahan kung walang pagbibigayan. That's what makes us different. Because we nananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po dapat ay mapagbigay. Amen. Gusto ko pong ipagdiinan yon that because you are in the church, you supposedly dapat ay generous. Amen. Wag yun, siguro ba mamaya hanapin nyo na. Sige, hanapin nyo na lang. Makikita nyo ang daming bumabatikos. Pero alam nyo ba, nakadalasan dun sa mga bumabatikos, yung mga taong madaming dahilan at madaming rason, madaming binabato doon tungkol sa pagbibigay sa simbahan, ay yung mga taong ayaw talagang magbigay. Sila yung mga taong humahanap lang ng rason, humahanap lang ng dahilan para mapagtiba yung kanilang puso na ayaw nilang magbigay. Gusto lang nilang ma-justify na ayoko kasing magbigay, kaya dapat ibabato ko to, ibabatikos ko tong mga to. And alam niyo po, kung ayaw niyo magbigay, huwag po kayong magbigay. And that's the title of my message, huwag kang magbigay. Though giving is a good act, magandang bagay po ang pagbibigay, pero meron pong pamantayan ng Diyos pagdating po sa area ng pagbibigay. And let us learn po mula sa pinaka-generous sa lahat. Sino po sa tingin pinaka-generous sa lahat? Si Jesus. Jesus is the most generous. Bakit? Buhay niya, inalay niya. Buhay niya, binigay niya para sa ating lahat. And pwede ko po ba kayong maimbitahang tumayo? Basahin po natin ang main text for today. Yan, nababasa nyo naman po. 1, 2, 3, go. Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Kung magkagayon, ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ng trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung mamamahagi ka sa mga kahabag-habag, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Sa gayon, malilihim ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa iyo ng hayagan. Pagpalain ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we just come before you today. Lord, binubuksan namin ang aming puso, Panginoon. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Saktan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, na kami po ay matuto, Panginoon, at lumakad sa mga prinsipyo ng iyong salita, Panginoon. I pray, dear Holy Spirit, just be around in this place. Lord, change our hearts, change our mind, Panginoon. Ikaw ang magbago, Panginoon, sa amin. And I pray, Lord God, that ang bawat puso na nandito ngayon, Panginoon, ay matabang lupa. Lord God, na ang bawat salita na maitatanim ngayong umaga na ito, Panginoon, ay mamumunga, Panginoon. Lord God, we commit to you the whole service. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po kayong makaupo. Salamat po.
Siguro sawang-sawa na kayong pag-usapan yung tungkol sa pagbibigay, but today, I really believe that the Lord has something for you. And alam niyo po, yung buong chapter 6 ng binasa natin sa Mateo, ay doon po ay nagtuturo ang Panginoong Jesus. May tatlong subject po siyang tinuro doon sa Matthew 6. At ang subject na po na yun ay fasting, prayer, and giving. Hindi na po natin pag-uusapan yung dalawa. Sino dito mahilig mag-fasting? Puro feasting tayo no? pero today, magfo-focus tayo sa turo ni Jesus about sa giving. At yun yung binasa natin. At ano nga ba, kung magtataka kayo, ano ba yung title mo, PA? Huwag kang magbigay. About generosity nga yung message natin ngayon. Sasabihin mo, huwag kang magbigay. But today, we will discover, ano nga ba yung mga wag na tinuro ng Panginoong Jesus pagdating sa pagbibigay. Ang unang puntos ko po ay, eto po, huwag kang magbigay ng may maling motibo. Pwede pong basahin natin na malakas. 1, 2, 3. Huwag kang magbigay ng may maling motibo. Sa Mateo chapter 6 verse 1 ang sabi dito, mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Kung gayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Ano ba ang ibig sabihin ng motibo? Ang motibo, ito daw yung dahilan o tagong dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Maaring tayo pong lahat ay may mga motibo, may mga sarili-sarili po tayong motibo why we are here in church. Yung iba, nahatak. May mga sarili-sarili po tayo. Minsan yung motibo, ang nakakaalam lang nun, ikaw talaga. At syempre yung Diyos. And the first thing that Jesus dealt in the subject of giving is our motive. Kamusta po yung mga puso natin pagdating sa pagbibigay? Kapag tayo ay nagbibigay, ingatan natin ang ating puso. Siguraduhin natin na hindi lang para tayo ay makita ng ibang tao kapag nagbibigay. Ang maling motibo sa pagbibigay ay baog at hindi namumunga. Gusto ko pong ulitin to. Ang maling motibo sa pagbibigay ay baog at hindi namumunga. Baka nagtataka ka, Lord, bigay naman ako ng bigay sa simbahan, tumutulong naman ako sa mga kamag-anak ko, nagbibigay naman ako sa mga mahihirap, pero bakit parang walang pagpapaalang dumadating sa buhay ko? Baka po may mali. Hindi po mali yung pagbibigay, baka po may mali sa puso at motibo kapag po tayo ay nagbibigay. Dahil po ang pagbibigay na mali ang motibo ay baog. Ano po ibig sabihin ng baog? Walang bunga. And alam niyo po, in giving, God is not after the amount. God is after to the posture of our hearts. Ano pa po ang mga maling motibo? Mga maling motibo yung ganito, yung huwag kang magbigay dahil alam mong may babalik. Totoo naman yun, prinsipyo ni Lord na hindi mo ma-outgive si Lord. Pero huwag yung maging dahilan mo sa pagbibigay ay dahil alam mong may babalik. Sigurista yarn? Huwag kang sigurista. Give, just give. Huwag mong isipin kung may babalik o wala. Si Lord na bahala doon sa ibabalik niya. Pangalawa po, ano pa po yung mga maling motibo sa pagbibigay? Huwag kang magbigay to manipulate someone. Maraming tao, we give because we want to control someone. Bibigyan ko to ng tulong para madali kong mapasunod. Bibigyan ko to ng pera para madali kong makontrol. But no! Kapag nagbigay ka, huwag mong haluan ng maling motibo just to control someone. At alam nyo, maraming tao ang hindi na makausad sa buhay because of this utang na loob mentality that when people give them, hindi na nila, kahit na labag na sa kalooban nila yung sinasabi ng taong nagbibigay sa kanila, they still choose to do it. Why? Because yung utang na loob mentality. But no, please church, please, kapag po tayo nagbigay, huwag po tayong umasa na huwag po natin gawin yun para lang makontrol yung isang tao. Amen po? And pangatlo po, huwag po magbigay para may maisumbat. Maling motibo yun. Nagbibigay ka para pagdating ng araw, alam mo naman, tinutulungan kita, binibigyan kita ng ganito. No. Maling motibo po yun na kapag nagbibigay tayo, hindi yun para maging way, para may maisumbat tayo sa tao. Giving is supposedly minomold tayo ni Lord to have the purest of our hearts. Amen po. And sa first point, gusto ko pong iwan to sa inyo, sa pagbibigay, huwag pakitang tao.
Sa pakitang Diyos lang tayo. Amen po. Pangalawang puntos, huwag kang magbigay na parang mapang-imbabaw. Naalala ko to sa sirkulo. Sino nakakapanood ng sirkulo? Merong isang linya doon. Si Kuya Manny ata yun. Nakakamiss si Kuya Manny. Sabi ni Kuya Manny, nabulol na tuloy ako. Basta yun na yun. Mapang-imbabaw. Yan, mapang-imbabaw. May ganong may pagkakadiin pa doon. And sabi natin sa Matthew 6 verse 2, sabi dito, kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipa ng trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga papagpaimbabaw, yon, sa mga sinagoga at sa mga daan. Ginagawa nila ito upang sila luwalhatiin ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano ba yung mapang-imbabaw? Mapagpaimbabaw, ano ba yon? Sa ibang salita, para mas madali nating maintindihan, yun po ay ipokrito. Mapagkunwari. Hypocrite sa English. And what is hypocrite? Ang hypocrite daw po is double standard. Ganito daw po ang laging sinasabi ng mga hipokrito. Ang buhay ko okay, yung sa'yo hindi. Double standard, ibig sabihin, ako magaling, ikaw hindi. Tapos, ganito din yung mga hipokrito na, wag mong gawin yan, pero siya, ginagawa niya yon. Wag po tayong ganon. Tandaan natin na hindi tayo nagbibigay para magyabang, kundi para maging pagpapala sa iba. Papansin din natin sa verse na binasa natin, ang sabi ay, kapag magbibigay. Hindi po sinabi doon, kung magbibigay. Bakit po? It means that God expect us to give. Ang ibig sabihin po, hindi po option ang pagbibigay. It is a command from God and it is expected from us. Madalas sinasabi natin, kailangan kong mamili ng magbibigay ako. No. God expects us for us to give. Amen po? Hindi po yun choice. It is requirement for us. Why? Makikita niyo po mamaya bakit gusto ni Lord na maging mapagbigay tayo. Kapag nagbigay ka para makita ng ibang tao o malaman ng iba, yun na yung gantimpala mo. Sino gusto ng gantimpala mo lang na makita ka ng iba, tapos parang, ang galing, nagbigay siya. O gusto mo, ang gantimpala mo ay galing sa Diyos. Tandaan niyo po, huwag mong sayangin ang gantimpala ng pagbibigay dahil lang ikaw ay gusto mong makita ng ibang tao. Mas malaki po at mas iba ang pagpapala na galing sa Diyos kapag ikaw ay nagbigay ng patago o lihim. And gusto ko pong iwan sa pangalawang puntos, sa bilis ng itong message ko, gusto ko pong iwan sa pangalawang puntos, sa pagbibigay, huwag mapang-imbabaw. Sa lihim na galaw lang tayo. Pangatlo po, my last point, huwag kang magbigay na iniisip ito ay tungkol sa'yo. Sabi dito sa Matthew 6 verse 2 and 3, kaya nga kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipa ng trumpeta na nasa harap mo gaya ng ginagawa ng mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. Ginagawa nila ito upang sila'y luwalhatiin ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung mamamahagi ka sa mga kahabag-habag, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ano pong ibig sabihin nito? Huwag kang magbigay na iniisip mo, ay ito yung call sa'yo. Kadalasan when we give, it boosts our pride. Sige mo, parang ang babae talaga ng mga taga-cornerstone Marikina, ano? No, talagang pag nagbigay, sobrang purong-puro yung puso natin, ano? But, hindi po natin maaalis yun, that when we give, it tickles something sa ating pride. Nakapagbigay ako. Di ba pag naglalakad ka dito sa offering, no? Yung, ano? Pumunta ka sa harap. Siyempre, parang, you take pride doon sa, oh, Lord, may mabibigay ako. Pero, bakit sinabi dito na wag mo nang ipaalam sa kaliwang kamay yung ginawa ng kanang kamay? It deals with our selfishness. Na kailangan nating maunawaan na kapag nagbigay tayo, kalimutan mo na yun. Amen po? Kasi kapag nagbigay tayo, yun nga ginagawa nating pansumbat. But
The point here is, sinabi ng Panginoong Yesus is, kaya sinabi ito ng Panginoong Yesus to deal with our pride. Kaya dapat kapag nagbibigay ka, kalimutan mo na. Huwag kang maghanap kung saan napunta yung binigay mo. Lalong-lalo na dito sa church, huwag kang maghanap kapag nagbigay ako ng ganito, nagtatides ako ng 25,000. Ang laki ng sahod mo, 25,000 a month. Bakit walang ganito sa church? Bakit walang ganito sa church? No. Kapag nagbigay ka, wala ka ng karapatan kung saan gagamitin yung binigay mo. Why? Because if you still keep on having control on what you give, then hindi mo binigay yon. Nung nagbigay ka, pinapasa mo na yung accountability ng pagpapala ni Lord sa'yo. Kaya wag mo nang isipin, don't take pride on what you give. Kasi kapag nagbigay ka, pinapasa mo na yung accountability ng pagpapala na yun doon sa pinagbigyan mo. And ikaw, nakapasa ka na kay Lord, nagbigay itong anak ko. Pero ang accountable na doon yung pinagbigyan mo. Kaya wag mo nang isipin kung ano yung ginawa ng pinagbigyan mo. Kasi kung saan niya gagamitin yun, siya naman ang accountable na kay Lord. Amen po? So don't take pride sa mga binibigay natin. Alam niyo po, true generosity is birthed in humility and the genuine desire to make a positive difference in the lives of others. The kingdom of God is about God's glory and not our own. Kaya even ang pagbibigay natin, hindi to tungkol sa atin. Tungkol pa din to sa kaharian ng Diyos at para sa kaluwalhatian niya. Ito po, gusto ko pong, pwede bang i-flash natin to? At basahin natin to. Pwede mo basahin natin na malakas? Ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming pangbigay, kundi yung marunong magbigay. Amen? Kung iniisip mong mayaman ka dahil marami kang ari-arian, no. If you are kuripot, talagang ang konyo ko doon. Kung ikaw ay kuripot, pero marami kang pangbigay, pero hindi ka nagbibigay. Because ang tunay na mayaman ay yung marunong magbigay at marunong maging pagpapala sa ibang tao at sa kanyang napapailibutan. Amen po? Ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming pagbigay, kundi yung marunong magbigay. And alam niyo po, ang pagbibigay ay bunga ng ating pananampalataya bilang pasasalamat sa nagawa ng Panginoon. Hindi dapat ito nagbubunga ng ego and pride sa puso natin para lang mag-take pride doon sa ating mga ginagawa. Kundi ito ay pasasalamat na, Lord, salamat na meron tayo. And gusto ko pong tapusin itong mensahe na to sa last verse na iniwan natin doon sa binasa natin, which is the verse 4. Ang sabi po sa verse 4, sa gayon, pwede mong basahin natin, 1, 2, 3, go. Sa gayon, malilihim ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa iyo ng hayagan. Amen. Sino gusto dito yung lihim ka nagbibigay? Pero si Lord mismo yung nag-aangat sa iyo and nakikita ng mga tao sa paligid mo that God is blessing you. Itong tao na to, simple lang to, ang sipag lang, pero marami ng tricycle. Itong tao na to, simple lang. Ano lang yan dati, pero ngayon, grabe, ang laki ng kumita. Diba? Yung simple ka lang nagbibigay. Itong mga tao na to, ang simple-simple lang ng buhay, pero ngayon nakita mo, inaangat ka na ng Panginoon. Why? Because puro yung motibo mo pagdating sa pagbibigay. And gusto ko pong sabihin sa inyo, with that verse 4, may gantimpala po ang pagbibigay. Hindi kayo na-excite doon? May gantimpala ang pagbibigay. Ayaw man natin o sinasabi, pilit man na sinasabi ng Panginoon sa atin na magbigay tayo ng palihim, pero sinasabi rin niya, mabuti akong Diyos, hindi mo ako matatalo pagdating sa pagbibigay. You cannot outgive me in terms of giving. Amen? Kapag ang pagbibigay ay naaayon sa pamantayan ng Diyos, sinabi naman ni Lord na may gantimpala. Pero huwag ka mag-expect na dahil nagbigay ka ay may gantimpala. Kailangan pumasa yun sa quality control. Ano po yung quality control? Yung salita ng Diyos, the pamantayan ng Panginoon, yung puso natin, yung postura ng puso natin pagdating sa pagbibigay. At ang nabanggit dito sa verse 4, hindi po specific yung gantimpala. Ang sabi lang, hayagan kang bibigyan ng gantimpala ng Diyos Ama. Pero hindi po sinabi dito kung anong specific na gantimpala yung ibibigay. Hindi naman sinabing pera lang yung ibibigay eh. Hindi naman sinabing kung ano lang yung pagpapala. Hindi naman sinabing bahay, hindi sinabing kotse. Pero may gantimpala.
And alam niyo po, merong isang kwento sa Bible na sobrang nakakahanga ang naging gantimpala ng ginawa niyang generosity. Siguro yung iba sa inyo, maaaring hindi to makikita bilang generosity, maaaring makikita nyo lang to bilang sakripisyo or obedience. Pero itong kwento na to ay makikita sa Genesis chapter 22. Sino familiar sa Genesis chapter 22? Dapat familiar ka dahil dun mo kinuha yung kwento ng pangalan ni Ramram. That's the kwento nung pag-alay po ni Abraham sa anak niyang si Isaac sa Mount Moriah. Sa Mount Moriah. And alam niyo po, hindi lang sacrifice yung nangyari nun. And alam niyo po ba that the same chapter, doon pinakita ni Lord kung sino siya. That's the Jehovah Jireh. Yung pangalang Jehovah Jireh ay doon ang galing sa chapter 22. And gusto ko pong pagdiinan mula ngayon na hanggat hindi mo nauunawaan na Diyos ang nagbibigay sa iyo at nagpo-provide ng lahat, hindi mo matututunang magbigay. Pero kapag nasettle mo sa puso mo, Lord, ikaw ang source ng lahat, ikaw ang provider ng lahat, then you will learn even to give your own son dahil alam mo na si Lord ang magpo-provide. Amen? And hindi ko nakikita yung kwento na yon na kung saan inas ni Lord si Abraham na ialay si Isaac. Ito yung si Isaac ay promised child niya. Pero I believe this is an act of generosity and obedience. Parang si Jesus to. Parang Diyos Ama natin sa langit, how generous He is. Binigay niya yung kaisa-isang anak para tayong lahat ay maligtas sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. And imagine this. Nung inaalay ni Abraham si Isaac, ito po ang nangyari. Basahin natin sa Genesis chapter 22 verse 15 to 17. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Tapos na po dito yung inalay niya. And sinabi ng Diyos, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo pinagkaikit sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin at sa langit at buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway at sa mapamagitan ng iyong mga lahi sa iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Just, alam niyo po kung ano yung gantimpala pagdating sa pagbibigay? Alam niyo po kung ano yung gantimpala when you became generous? The reward is generational blessing. Wow! Imagine this, kung magiging mapagbigay ka lang, kung magiging maalwan ka lang sa buhay, pagdating maluwag ka sa pagbibigay, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung pagpapalain, pero yung salin lahi mula sa iyo ay pagpapalain ng Diyos. Imagine this. Because of that act, pinangako, sabi ito sa salita, pinangako ng Diyos kay Abraham na mula sa yung salin lahi, pagpapalain ng buong mundo. Alam niyo pa kung anong bansa ang bansa ni Abraham? It's Israel. And they are still being blessed. Imagine kung paano sila pinoprotektahan ni Lord sa kabila ng mga nanggegera sa kanila. And that's a blessing. And we are all blessed because of Israel because Jesus came from Israel. Yung Savior natin doon nang galing. That's why we need to understand that being generous will lead us to a generational blessing. The key, ito po, damihin nyo. Ako po ay kakabagong kasal lang and this is my claim. I want to open a generational blessing for my family. And the key to open a generational blessing is generosity. Walang ibang paraan. Maging mapagbigay ka at hayaan mong makita kung paano pagpalain ng Diyos, hindi lang ang buhay mo, kundi ang mga tao o ang mga salin lahi na susunod sa iyo. And gusto ko pong tapusin tong message na to as the worship team comes here. Hihingin ko po hindi ko na po pala hihingin yung permission ni Charlotte, pero gusto ko pong ikwento to. Matagal na po itong nangyari. There's one time that someone blessed me amount of money. And alam niyo po, nung mga panahon na yon, hindi po mahalaga sa akin yung pera na dahil tumutulong po tayo sa pamilya, tumutulong po sa ating mga magulang. Pero may nag-bless po sa akin ng pera. And the Lord spoke to me, sabi sa akin ni Lord, with that money that I bless you, gusto ko ibili mo si Charlotte ng gitara.
moment, tinuturuan ko po si Charlotte ng mag-gitara noon. And that's the first time that naging interesado siya sa pag-gitara. Alam niyo po, after po, nung sinabi ni Lord yun, pumunta po agad ako sa Cubao. Tapos naghanap po ako ng gitara. Naghanap po ako ng gitara at binili ko po yung gitara. Sabi ko po kay Charlotte, Charlotte, may bibigay ako sa iyo ito yung gitara. Hindi lang po talento yung sinare ko sa kanya, but the Lord, gusto ni Lord na may pagdiin yung act of generosity, and that is to sacrifice, to give. And hindi po ako nagdalawang isip to give that. Pero bakit ko po sinasabi to ngayon sa inyo? Alam niyo po, because the Lord revealed this to me nitong mga nakakaraan lang, that because of that generosity, ginamit ni Lord si Charlotte sa maraming bagay upang pagpalain ako. Alam niyo po that because of that generosity, siya po ang humawak ng worship team ng generation, and how the worship team has been nagpa-progress and nagpa-flourish, and kung paano yung worship team ay na-establish. Siya yung ginamit ni Lord. Pangalawa po, sa pagpo-propose ko po sa kasal, when I'm asking God to give me a confirmation, si Charlotte po ang ginamit niya. Siya po ang nagpadala ng GCash sa akin para sabihin that this GCash, that this amount is my seed for the engagement ring na bibilin mo. And that's a confirmation for me. Mahalaga sa akin yung confirmation na yon, to know na ito na yung timing ni Lord pagdating sa pag-aasawa. At hindi lang po yon. Imagine this, that these people na sinabi ni Lord na i-bless ko, ay naging maid of honor po sa kasal ko. At kung saan tinulungan niya po kami kung paano ma-set yung kasal. Why I'm saying this? Hindi mo alam kung saan nakakarating yung pagbibigay mo. And alam ko po that because of that obedience, hindi lang po yun magtatapos dun sa kasal, but because of that, the Lord unlocks a generational blessing that the Lord will use Charlotte more, no, para maging pagpapala. Not only for me, but to everyone. Because He experienced generosity. She experienced generosity. Now she is generous. And ganun po yung gusto kong maiwan po sa inyo ngayon. Alam nyo po, Thanksgiving is approaching. Next Sunday, Thanksgiving na. Kamusta po ang ating mga puso? Kamusta po ang ating paghahanda? Pero gusto ko pong hamunin ngayon kayo kay Lord. Imbitahan ko po kayong tumayo. Thanksgiving, hindi lang po siya Thanksgiving, it's a sacrificial giving para po sa atin. Ngayon, ang hamon ko po sa inyo, ask mo si Lord, Lord, ano po yung gusto mong ibigay ko sa Thanksgiving? Sigurado pong may sinasabi ang Diyos. Hindi po ako nagdududa doon. May sinasabi ang Diyos sa inyong amount or something that you will give sa Thanksgiving. Pero gusto ko po kayong hamunin. Obey the Lord. Give generously. And see how your giving will unlock a generational blessing from you. Mga kapatid, posisyon mo yung puso mo sa tama. And si Lord yung magbibigay ng pagpapala. Listen to what God is asking you to give. Obey and be generous. And see how the Lord will bless you. At hindi lang ikaw, kundi ang iyong salinlahi. Sino po dito ang gustong pagpalain ng kanyang salinlahi? Of course, syempre. We work hard, para may maiwan tayo sa mga magiging anak natin. But working hard is not enough if God is not in the center. Naniniwala ako na meron tayong maiiwan sa ating mga salinlahi when we choose to give to God and be generous. And today po, yun po ang hamon sa bawat isa sa atin. Hamunin ko po kayo, next week is Thanksgiving. Huwag po kayong magbigay dahil lang sa eto yung kakayanan ko. Magbigay ka dahil pinakinggan mo si Lord kung ano yung gusto niyang ibigay mo. That's my challenge for us sa Thanksgiving next Sunday. That ang bibigay natin ay yung gustong ibigay ni Lord, hindi yung gusto nating ibigay.
May pagkakaiba po doon. Yung gusto nating ibigay, sa atin lang yun eh. Pero pag yung gustong bigay ni Lord, nakakaroon po ng pagsunod. Kapag yung gusto ni Lord yung ibibigay natin, nakakaroon po ng pagsunod. And I decree and declare na yung makukolekta natin sa Thanksgiving this year will be a different story. Amen? That it will be a history for Cornerstone Marikina. That because na nag-series ng generosity, that Cornerstone Marikina will be open to the voice of God and says, I will give generously. Amen? At alam ko, pagpapalain pa ng Diyos ang bawat isa. Amen po. And Lord, nandito po kami ngayon sa harap mo. Mangusap ka sa amin, Lord, what you want us to give. Not because, Panginoon, yung mga bagay. Pero tinuruan mo kami, Panginoon. Tinuruan mo kami, Panginoon, how to give. At yung mga maling bagay, Panginoon, sa pagdating sa pagbibigay. Na hindi kami magbibigay because yung mga bagay na meron kami, but magbibigay kami, Panginoon, because our heart is pure. Lord, salamat po, Panginoon, that you are continue to bless ang bawat isa dito, bawat pamilya dito. I can hear a lot of promotions happening, and thank you, God. And just hear, Lord God, yung maraming blessing na dumadating sa bawat isa, and thank you, Lord. But hayaan mo, Panginoon, that we ride on the blessing, Lord God, sa momentum ng pagkilos mo, that we will see the fullness of what you prepared for each and everyone in this place, God. Lord, salamat po. Lord, I pray that you bless the people in this place, God. And thank you, God, that we believe by faith that our Thanksgiving next week, Lord God, will be historical. Dahil ikaw po ang nangusap sa amin sa aming mga ibibigay. Lord, we honor you. We bless you. I pray for our generational blessings to be unlocked sa bawat isa. That you will give generously. I pray and declare the spirit of generosity to be upon in each and every one of us in the name of Jesus Christ. Walang kuripot sa Cornerstone Marikina, but everyone will be a generous giver. Amen? And Lord, we thank you and we commit them to you. Taas po natin ang ating mga kamay para the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen and amen and amen. Palakpakan naman po natin si Lord ng pinaka-the best clap. Be generous, and excited po ako sa mga pagpapala ni Lord sa atin. Amen po, and God bless po.